So, good morning mga pare ko, no? So, ngayon na naman ay meron na naman akong ibabahaging kaalaman sa inyo mga pare ko, no? So, ngayon, meron tayong 30 amperes na breaker. So, tama po yung nakita mo kung paano mag-tester ng breaker at paano natin makikita sa loob nito kung saan nga ba ang mga pesa dun sa loob na nagtitrip. So, yun yung alamay natin, no? So, huwag pala kalimutan yung support button dyan mga pare ko para updated ka sa lahat ng ating video na dito ay may kaalaman kay Edwin Lusuyos TV. So, ngayon, ang una natin gagawin, paano nga ba mag-tester ng circuit breaker kung defective na ba o good pa. So, ito yung gamit kong digital clammeter. So, may symbol dito na continuity test. Yun yung gagamitin natin na pang test ng breaker kung good ba o hindi. So, simulan na natin. Reset natin sa continuity test. Ayan. So, lagyan natin ng bus yung tunog nya. So, ayan. Nakita nyo yung symbol na yan. Ganyan. So, yan yung continuity test na symbols. So, ngayon, paglikitin natin tong dalawa nating test probe. Ayan. So, narinig nyo tumutunog. So, itong breaker natin, titesterin na natin. Una, lagyan nyo yung test probe dito. Tapos, hindi muna natin to i-on. So, wala. Kasi naka-off to. So, i-on na natin. Yan. So, yung kabilang test probe dito. So, may contact siya. So, good. So, dito tayo sa kabila. So, good tong isang linya na to. So, dito na naman tayo sa kabila, no? Lagay ulit yung test probe dito. Tapos, dito sa kabila yung isa. So, ayan, tumutunog. So, itong circuit breaker natin ay good pa, mga pare ko. So, ngayon, pangalawa natin gagawin, siyempre, babaklasin natin to para makita natin dun sa loob kung saan nga ba dito yung mga pesa dun sa loob na nagtitrip kapag nag-shorted yung wiring natin. So, ito dagdag kaalaman to sa inyo mga pare ko, no? So, isa din to sa tanong ko sa sarili ko na paano nga ba mag titrip yung circuit breaker kapag nag shorted yung wiring natin. So, paklasin na natin to. So, yun nga mga pare ko, no? Nasa harap nyo na yung breaker na kakabaklas lang natin. So, ito yung pares nya, 1 pole. So, double pole yan kapag magkadikit na tong dalawa. So, hindi na tayo paligwi-ligwi pa, no? At titingnan na natin yung mga pesa dito na nagre-react kapag nag-shorted yung ating wiring installation. Yung mga wire natin na nag-shorted. Ano nga ba dito yung mga nagtitrigger kapag shorted yung ating wiring. So, alamin na natin yan. So, umpisa na natin. So, siyempre kapag nag-shorted mga pare ko, pag nag-shorted, siyempre dumadalo yung kuryente natin dyan. Yan, sa mga pesa na yan. So, simula dito, pag ganyan, pasok dito, yan. Tapos na sa may tanso na yan, papunta dito. Ito, papunta dito. Tapos ito naman, pupunta yan dito. Tanggalin natin to. Tanggalin natin. Para makita yung mismong contact, no? Yan. So, ito yung parts na pumapalo papunta dito kapag in-on natin. Ayan, sample natin, sample. On natin i-on. Ayan. Sample. Yan. So, nag-contact na siya. So, operate na yung breaker natin. So, may supply na. Ngayon, paano kaya itong nagtitrip, no? Kahit ako nagtatanong din ako sa sarili ko niyan. So ngayon, malaman na natin dahil nasa actual na tayo, nakita na natin ng personal na ganito talaga yung itsura sa loob ng breaker. So una, ito yung nagre-react dyan mga pare ko. Ito. Kapag uminit tong spring na to, lumalambot yung spring na yan. Pag dinalawian yan ng kuryente na mahigit pa sa capacity ng spring na yan, lalambot yan.
So ito, pag lumambot yan, itong buto na hinahawakan natin, unti-unti yan bababa dyan. Yan, unti-unti yan, kaganyan. Bababa siya, diba? Ngayon, ititrip natin siya. Tingnan nyo mga parikoy na maigi ah. Pag halimbawa, pumasok na yung supply natin, nag-shorted na, lumambot na tong spring. Ito naman, may spring siya dito. Yan, may spring siya dyan. Kapag yung spring na yan, ang lumambot parikoy, spring, dalawang spring yan eh. Yan. Pag lumambot yan, ito naman, bababa na to, gaganyan to dito. Kasi lumambot na yung spring na yan eh. Pag baba dito, pansinin nyo yung buto natin ah. Yan. Pag bumaba to, kasi lumambot yung spring na to, tsaka yung spring na to. Pag bumaba na to, wala na tong papagkapitan, kasi dito yung nakakapit sa loob nito. Itong bakal na to, may butas siya dyan, yun siya kumakapit. Kapag hindi na siya nakakapit dyan, pababa na siya dito na side. So ayan, kapag nakaganyan na yan, dumikit na to dito na side, dumikit na to dito kasi lumambot yung spring natin, tsaka yung spring dito, dumikit na to. Ngayon, puunti yan bababa. Tingnan nyo. Yan. Yun. So, yun pala yun mga parikoy. So, nakita nyo? Pwede nyo ulitin mga parikoy. So, ulitin natin. So, siyempre, dahil nag-trip na yan, hindi natin may angat yan. Yan. Hindi natin may angat. So, siyempre, kailangan pag gusto natin mag-operate ulit, paano nga ba? Siyempre, binababa natin, diba mga parikoy? Bababa natin. Pagbaba natin, pwede natin siya ulit gamitin o natin ulit. Kasi nga ito, pagbaba na natin, ito umangat na to, sumampa na siya dito. Ayan, sumampa na siya dito. Ngayon, pigilan ko lang mga parikoy kasi tumatalsik dito. Ngayon, parikoy, operate na siya ulit. So, pangalawa na to nag-operate na ulit yung ating breaker. So, nagtitrip ulit. Uminit ulit yan. Uminit ulit yung spring natin. Uminit. Yan. So, ito na naman. Bumaba. Lumambot na yung spring natin. So, itong buto na hinawakan natin, unti-unti yan bababa. Unti-unti yan bababa. Pansinin nyo lang. Ito, ibababa na to. Bababa na to kasi lalambot na din itong spring. Yan. Ngayon, wala na siyang mapagkapitan dito kasi bumaba na to. Yan. Mababa na yan. Yun. Mababa na siya mga parikoy. Pansin nyo? Ganyan lang mag-trip yung breaker natin. Hindi na natin may angat yan. Yan. Hindi na maangat natin yan. Kasi nag-trip na. Kailangan natin ulit. Pag angat naman yan ulit parikoy, itong tornilyo na to, ito, tatama yan dun sa ano natin para kumanon siya dito. May triangle na yan. Ito yan hinahawakan ko ito. Yan. Ito yan mga parikoy. Dadaan siya dyan, gaganyan siya dyan para tatama siya ulit dun sa butas. Ito aangat ulit to para itong dulo na to kakapit ulit dito para maun natin siya ulit. Pasok ko to pasok. Yan. Nakaganyan siya. Pagbaba natin, tingnan nyo, pansinin nyo maigi. Yan. So, pagbaba natin, ito naman, pupunta to dun sa may kaliwa. Yan, gumaganyan. So, stable siya dyan. So, ito, kakapit na yan dyan. Ito, kumapit na. Ngayon, iangat na natin siya, i-on na natin siya ulit. So, nakita nyo, ito unti-unti din bumaba kasi ito nag-lock to. So, nag-lock to dito. Ngayon, multi-trip tayo ulit. Trip. Ayan, pansinin nyo, yung ito at saka ito. Unti-unti. Ayan. Yun. Diba? Nalaglag siya dito. So, itong contact nandito na. Ito na yung contact. Ayan. Wala na siyang connection. So, on. Wala na. So, hanggang dito na mga parikoy. Okay, may natutunan kayo dito sa ating ginawa. Kung
may natutunan man kayo, ako naman ay nagpapasalamat din sa inyo kasi na-share ko din yung aking kaalaman sa inyo mga pare ko. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat mga pare ko. Huwag pala kalimutan yung support button dyan para sa susunod nating mga video para may update ko kayo. Maraming salamat sa suporta. So sa nag-request dun sa mga sa flexible na hindi ko maayos na ituon yung mismong camera dun sa flexible, so huwag kayong mag-alala, gagawa natin yun ng panibagong video mga pare ko. So ngayon ito muna, so hanggang dito na lang. Thank you.